The Poway property na dineclare ng Korte Suprema belongs to the Philippine government. That does not belong to the Marcos family and therefore must be returned. Binasura ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng estate ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kaugnay ng mahigit sa 576,000 square meters na lupain sa Poway, Ilocos Norte kung saan nakatirik din ang Fort Ilocania Resort. Ito ang presko at mainit na balitang pinag-uusapan sa social media ngayon. Unti-unti na daw sinisingil ng karma ang pamilyang Marcos. Ito'y matapos ilabas ng Korte Suprema ang kanilang hatol sa inaangking ari-arian ng pamilyang Marcos ay isa daw ill-gotten wealth. September 4, 2024 nang isapubliko ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na ibasura ang paghahabol o pag-angkin ng pamilyang Marcos sa 57 hektaryang lupain sa Barangay Suba, Poway, Ilocos Norte. Ang desisyon ay isinulat ni Associate Justice Marvic Leonen na nagsasaad na ang kasunduan sa pagitan ng dating tinaguriang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. at ng Philippine Tourism Authority, PTA, na nilagdaan noong December 20, 1978 ay labag sa konstitusyon. Sa kasunduang ito, ipinalis ng PTA ang ari-arian sa mga Marcos sa halagang piso kada taon sa loob ng 25 years. Pinagtibay ng korte na ang pag-angkin ni Marcos Sr. sa ari-arian ay walang batayan. Ang Poway Lake at ang paligid nito ay pampublikong ari-arian at hindi maaaring ariin ng pribado ayon sa korte. Sa desisyon, dineklara ng Supreme Court na null and void ang lease contract sa pagitan ng dating Pangulo at Philippine Tourism Authority noong 1978. Taong 2005 nang hilingin ng estate sa PTA o Philippine Tourism Authority na i-turn over ang lupain matapos mapaso ang lease contract noong 2003. Sa kabila naman ito, dineklara ng Supreme Court na hindi nagkaroon ng aktwal na pagmamayari ang mga Marcos sa pinipetisyon lupain. Questionable ayon sa korte ang pagdeklara ng dating Pangulo bilang may-ari ng lupain dahil dito may tuturing na hindi kailanman na ipatupad o nagkaroon ng 1978 lease contract. Again, the Poway property, the PCGG filed the case to nullify a lease agreement between the Philippine Tourism Authority and the Marcos family. Kasi ang claim ng Marcoses is that that the property belongs to them. Now, if any of you have been to the Malacanang of the North, yun po yun. So it includes a lake and vast lands in between and the house. So yung ginamit po is the Malacanang of the North. Yun po yung if you want to know what the property is, so yun po yun. So in the Sandigan Bayan, nagrule ang Sandigan Bayan against the Marcos family at sinabi na the property actually belongs to the Philippine government. It must be returned. Na nirent kasi yun ng Philippine Tourism Authority from the Marcoses. And the Marcoses claimed yun nga yung kanilang property. So the Supreme Court upheld the finding of the Sandigan Bayan that the property does not belong to the Marcoses and therefore must be reverted. It belongs to the state. The Sandigan Bayan decision, dun sa decision ng Sandigan Bayan, hinabol ng mga Marcoses and they were saying na walang jurisdiction ang Sandigan Bayan because it is not a case for recovery of ill-gotten wealth, although PCGG ang nag-file at hindi daw under sequestration, tapos hindi din less yung PCGG. Pero sabi ng Supreme Court, it doesn't matter. What is important is that the evidence has shown that this is part of ill-gotten wealth. Yung pagkuha ng property is ill-gotten. And therefore, as a result of that, it cannot belong to the Marcos family. Walang karapatan sa pagmamay-ari ang pamilya Marcos sa 57 na ektaryang ari-arian sa bayan ng Poway, Ilocos Norte, ayon sa desisyon ng Korte Suprema dahil ito ay itinuturing na ill-gotten wealth mula sa isang labag sa konstitusyong lease o renta na isinagawa ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Sa isang 55 pahinang desisyon na inilabas noong Nobyembre 2023, ngunit isinapubliko noong Setyembre 2024, idineklara ng Supreme Court na labag sa konstitusyon ang 25 taong kasunduan sa lease na nilagdaan noong Disyembre 1978 sa pagitan ng yumaong Pangulo at ng Philippine Tourism Authority na ngayon ay kilala bilang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Ayon sa kasunduan, pinaarkila ang ari-arian sa PTA sa halagang ₱1 kada taon sa loob ng 25 years bilang bahagi ng layunin na paunlarin ang lugar ng Poway Lake bilang destinasyong panturismo.
Ang PTA ang sasagot sa gastos ng mga development kabilang ang Malacanang of the North, isang sports complex na may tennis court, at isang golf course. Sinabi ng Korte Suprema na walang patunay na pag-aari ng yumaong diktador ang lupa noong isinagawa ang kasunduan sa lease. Ang Poway Lake at ang paligid nito ay bahagi ng isang pambansang parke na nangangahulugan na ito ay pampublikong lupa na hindi maaaring ariin ng pribado. Ang petitioner sa patuloy na pag-angkin ay isang simpleng mang-aagaw o pang-aagaw ng pampublikong ari-arian ayon sa desisyon. Bagamat nagkaroon ng presidential decree na nagko-convert sa lupa at nagpapahintulot sa pribadong akwisisyon, nanindigan ang Supreme Court na walang dokumentaryo o anumang ebidensya na nagpapatunay na nailipat ang ari-arian sa yumaong Pangulo bago ang kasunduan sa lease noong 1978. Dahil dito, walang autoridad si Marcos Sr. sa ari-arian kaya't idineklara ng SC na walang bisa ang kasunduan. Nakasaad din sa kontrata na ang lahat ng ipinatayong infrastruktura sa lupa ay mapupunta kay Marcos matapos ang pagtatapos ng lease. Ayon sa SC, nilabag nito ang probisyon sa konstitusyon na nagbabawal sa isang pangulo na magkaroon ng anumang pinansyal na interes sa mga kontratang may kinalaman sa pamahalaan alinsunod sa 1973 at 1987 konstitusyon. Ang napakababang halaga ng renta ay isang estratehiya upang lampasan ang pagbabawal ng konstitusyon laban sa Pangulo na magkaroon ng pinansyal na interes sa anumang kontrata sa isang ahensya ng gobyerno, pahayag ng Korte Suprema. Dahil dito iniutos ng Supreme Court na ibalik ang ari-arian sa Estado, maliban sa mga nasaklaw ng free patents. Sa 150 na parcels ng lupa na nakasaad sa kasunduan noong 1978, 58 ang nabigyan ng free patents ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, sa mga tagapagmana ni Marcos at iba pang tao. 6 na parsela ang natukoy na may kaugnayan sa mga tagapagmana ni Marcos, kung saan 4 ang nabigyan ng free patents at 2 ang nakabinbin pa. Bagamat napansin ng SC ang mga malinaw na irregularidad sa pag-issue ng free patents, dahil ito ay bahagi ng isang pambansang parke, sinabi ng SC na wala itong jurisdiksyon upang resolbahin ang mga usapin sa free patents. Ang DENR o ang Land Management Bureau ang nararapat maglunsad ng legal na hakbang upang pawalang bisa ang mga free patents na may irregularidad. Maaari ring magsimula ang Office of the Solicitor General ng ganitong proseso, ngunit kinakailangan nito ang pag-aproba ng Pangulo.